Gabi na pero patuloy pa rin sa pakikipag-usap si Raya kay Javier. Nakakapit ito sa ilalim ng manggas ni Javier habang nakatali ang mga kamay ni Javier sa kisame. Hindi ito makakilos ng maayos. Ni putuli ng mga lubid ay hindi niya magawa. Hirap din itong gamitin ang kanyang kapangyarihan lalo pat nasa harap niya si Raya. Kahit na magkalaban na sila ni Raya ay hindi niya pa rin pwedeng gamitin ang kapangyarihan dahil maaari itong magdulot ng panganib sa kanya. Maaari kasing malaman ni Raya ang kahinaan niya kapag nilabas niya ito at ginamit. Pwede rin itong gawing alas ni Raya laban kay Jericho at maging banta sa seguridad niya. Kaya mas piniling itago ni Javier ang espesyal na kakayahan hanggat maaari para sa ikabubuti ng lahat at para na rin patuloy niyang maproteksyonan si Haring Jericho laban sa mga taong gustong pumatay sa kanya. Alam mo, may isang bagay lang akong hindi maintindihan eh. Nililinis ni Prinsesa Raya ang sugat sa dibdib ni Javier para sa kanyang mga pinaplano. Gagamitin niya si Javier upang ito na ang tatapos kay Jericho. Kaya kailangan nasa kondisyon ng katawan nito bago niya ito'y balik ng buhay sa Traveda. Alipin ka ni Jericho. Wala nang iba. Gayunpaman, paulit-ulit mong pinapatunayang handa kang ialay ang buhay mo para sa kanya. Bakit, Javier? Bakit mo ginagawa to? May espesyal ba kay Jericho kaya mo to ginagawa? Ani Raya. Ano ba ginagawa mo? Galit na tanong ni Javier ngunit mas lalong hinigpitan ni Prinsesa Raya ang pagkahawak sa kanya. Hindi mo pa ba nakitang naglinis ng sugat si Mang Rigor? Sarkastikong tanong ni Raya. Sige, alam ko ang ginagawa mo at hindi ko alam kung bakit. Napahinto si Javier nang hinawakang maigi ni Raya ang mukha niya. Ako ang unang nagtanong sa'yo, kaya sagutin mo muna ako bago ka magtanong. Bakit palagi ang tapat kay Jericho? Tanong uli ni Raya. Hindi ko aasahan na maiintindihan mo rin, Raya. Wala kang alam sa mga bagay-bagay. Wala kang pakialam sa iba. Kaya wag mong itanong sa akin ang bagay na yan. Galit na sagot ni Javier. Napahalakhak si Prinsesa Raya. Nagkakamali ka, Javier. Huwag mong isipin na hindi ko naiintindihan ang katapatan dahil may natitira pa sa bahagi ng damdamin ko upang maging tapat at sa mga taong tapat at naglilingkod sa akin. Nilagay ni Raya ang kanyang kamay sa sugat ni Javier. Napaigik sa sakit si Javier pero kalaunan ay nawala rin ito nang umusal ng spellbound si Raya kasabay ng pagkinang ng kanyang mga mata. Muli niyang hinawakan ng mukha ni Javier tsaka hinampas ito sa ulo para mawalan ng malay. Samantala, inabot naman ni na Aragon at Nicolas ang kanilang ulat kay Jericho ukol sa paghahanap kay Javier habang nagtitipo ng mga opisyalis sa silid ng konseho. Nagsagawa ng malawakang search and retrieval operation ng mga kabalyero buong maghapon pero bigo silang mahanap si Javier maliban sa naiwan nitong mga bakas at dugo ang jacket sa naturang templo. Matagal hindi nakareact si Jericho. Nilibot na namin ang kagubatan pero hindi talaga namin siya makita. Wika ni Aragon. Alugugin ninyo muli ang lugar. Baka nasa paligid lang siya. Galit na utos ni Jericho. Kamahalan, wala na po si Javier doon. Nilibot na namin ang kasulok-sulukang bahagi ng kakahuyan. Subalit ni anino ni Javier wala kami nakita. Sabat naman ni Nicolas. Lumapit naman si Aragon kay Jericho na nakaupo sa dulo ng mesa. Sinundan siya ng tingin ng lahat. Tanging ito lamang ang nakita namin sa templo na sinabi ninyo kung saang lugar kayo huling nagkahiwalay. Nilapag ni Aragon ang maliit na piraso ng dugo ang jacket ni Javier sa harap ni Jericho. Tinitigan itong mabuti ni Jericho at kinumpirmang pagmamay-ari nga ito ni Javier. Ako'y nalulungkot sa pagkawala ng iyong matapat na lingkod, kamahalan.
Kunwaring nalungkot si Aragon. Hinawakan ni Jericho ang dugoang tela. Hindi siya nakasagot agad. Sari-saring emosyon ang nararamdaman niya pero hindi siya naniniwala na patay na si Javier. Alam niyang buhay ito, katulad ni Mang Rigor na malakas rin ang paniniwalang buhay pa ang pamangkin. Alam niyang buhay si Javier dahil matibay ang pananalig niyang malalagpasan nito ang peligrong dala ng kagubatan na yon. Ang mga tulisan, anong balita sa kanila? Seryosong tanong ni Jericho sa dalawa. Wala kaming nakitang bakas nila. Malinis at tila planado ang lahat. Sagot ni Nicolas. Siguradong ipinadala sila ng ahas na si Odor para gawan kayo ng masama. Ani Aragon. Hindi po pwede. Paano nangyari? Ilan lamang ang nakakaalam sa aming ruta sa loob ng konseho. Medyo naguguluhan si Jericho. Dahil bukod sa mga kasamahan niyang kabalyero ay si Aragon lang ang may alam ng kanilang ruta. Kung gayon, iisa lamang ang konklusyon na maaari nating makuha. Sambit ni Nicolas. Napunta sa kanya ang atensyon ng konseho. Meron tayong alagang ahas sa mismong puder natin. Dagdag ni Nicolas. Dahan-dahang tumingin si Mang Rigor kay Aragon. Inawakan ni Raya ang isang medalyon na may snake tree na nakaukit sa gitna habang umusal siya ng summoning spell sa harap ng pugon. Biglang kuminang ang sklera ng mga mata ni Raya, sabay inihagis niya ang medalyon sa apoy. Isang sitsit ang biglang nadinig mula sa medalyon habang humuhupa ang baga ng apoy sa pugon. Nanlaki ang mga mata ni Javier nang lumitaw ang isang ulupong na may napakaraming ulo sa katawan. Kasinlaki lang ito ng kamay ni Raya na may kakaibang kulay sa kaliskis nito. Naglalabas ito ng nakakatakot na mga ingay habang umaakto itong manunuklaw. Napangiti naman si Raya nang magawa niyang buhay ng ulupong mula sa loob ng medalyon. Akala ko dati isa lamang itong alamat at kwento-kwento ng mga punong nakatatanda. Pero totoo pala. Nakakamangha tuloy. Nakangiting wika ni Raya habang dahan-dahang hinahawakan sa katawan ng ulupong. Oh, medyo masungit siya. Parang hinihipo ni Raya ang maliit na ulupong. Tahimik lang din na nakatingin si Javier at hindi rin ito makapaniwala na nagawang buhayin ni Raya ang ganito kadelikadong nilalang gamit ang kanyang pambihirang kapangyarihan. Mukhang hindi siya sanay na nasa loob siya. Hindi aking kaibigan. Tinawag kita mula sa aking kaibuturan para sa isang magandang laban. Kumuha si Raya ng punyal at hiniwa ang isa sa mga ulo ng ulupong. Namimilipit ito ngunit buhay pa. Maya-maya pa ay may isa pang ulo ang tumubo pabalik sa pangunahing katawan. Nanonood lang si Javier. Hindi tumapakali. Mukhang may binabalak sa kanya si Raya. Humarap ito at ipinakita ang ulupong. Alam mo ba ang nilalang na ito, Javier? Ang tawag sa ahas na ito ay Fomoro. Ito ang mga nilalang ng itim na mahika. Kahit naputulin mo ang mga ulo nila, babalik at babalik pa rin to. Hindi sila mapapatay. Kahit na itapon mo sila, ay lalago pa rin sila sa lugar na to. Paliwanag ni Raya. Nakatingin lang si Javier sa isa sa mga ulo ng ulupong na kasing laki lang ng uod o maliit na caterpillar. Natatakot na si Javier kung anong darating habang nakangiti lamang si Prinsesa Raya sa kanya. Sa mga araw ng lumang relihiyon, sila'y ginagalang ng mga matataas na saserdote dahil sa pambihira nilang kakayahan. Alam mo ba kung ano yon, Javier? Naggagawa nilang kontrolin ang isipan ng tao. Lumapit si Raya kay Javier nang may pananakot habang nakatitig ng seryoso.
Mga titig na naglalaman ng isang kasamaan. Ang Fomoro ay sisip-sipin ang puwersa ng buhay mula sa iyo. Mawawala ang lahat ng bagay na gumagawa sa iyo, Javier. At sa lugar na ito ay magkakaroon lamang ng isang pag-iisip. Isang pag-iisip na lalago hanggang sa tuluyan ka nitong maubos. Isang pag-iisip na magiging gawain mo sa buhay. Kokontroling ka nito. Hindi ka makakapagpahinga hanggat hindi ito natatapos. At ang isang pag-iisip na yon ay simple lang. Dapat mong patayin si Jericho Mondragon. Nakangiting nilagay ni Raya ang Fomoro sa batok ni Javier. At ito ay bumulusok dito na parang uod na nagpamilipit sa kanya sa sakit. Namimilipit ito sa ilalim ng balat niya hanggang sa tuluyang makapasok sa katawan ni Javier. Kasunod nito ay nawalan muli ng malay si Javier dahil sa sakit at napangisi naman na parang demonyo si Prinsesa Raya. Unti-unting sumisikat ang araw sa ibabaw ng Terraveda kasabay ng pagkalembang ng mga kampana sa umaga sa lungsod. Gumalaw ng marahan si Jericho sa kama habang tumitilaok ang tandang na tila sumasali sa kalembang ng mga kampana sa umaga. Kasunod nito ay dahan-dahang iminulat ni Jericho ang kanyang mga mata, ngunit unang bumungad sa kanya ang isang malabong pangitain na tila isang pangkalahatang figura ni Javier. Umupo siya sa kama habang nakatukod ang kanyang mga siko at tinuon ang kanyang mga mata para malinaw niyang makita ang isang napakahusay na mukhang katulong na nakatayo sa dulo ng kanyang kama. Isang lalaking nakadamit ng kulay asul na kamiseta at pulang jacket na may panyong nakaalampay sa kanyang leeg. Maayos na nakabrusha pang buhok habang seryosong nakatitig sa kagigising lang na si Jericho. "Sino ka?" Gulat ni Jericho sa lalaki. "Ako po ang inyong bagong lingkod, kamahalan. Pinakintab ko na ang iyong balute. Pinatalas ko na ang iyong espada. Naayos ko na ang iyong mga damit. Medyo malamig ang hangin ngayong kamahalan. At ngayon, kung papayagan mo ko, gusto kitang hainan ng almusal." Wika ng lalaking nagpakilalang lingkod. Tumingin si Jericho sa lamesa at nakitang napupuno ito ng mga tinapay, keso, gatas at prutas. Sunod na umakyat ang tingin ni Haring Jericho sa lalaki na parang kahawig manamit ni Javier. "Anong pangalan mo?" tanong ni Jericho. "Javieroso po. Tapat na tapat sa inyong serbisyo, kamahalan." Pakilala ng lalaking lingkod. "Seloso?" sambit ni Haring Jericho. "Javieroso po, kamahalan." Paglilinaw ni Javieroso sabay nilabas ang isang napkin at nilagay ito sa dibdib ni Haring Jericho habang nakahiga siya sa kama. "Seloso, Javieroso, makinig ka sa akin. Lahat ng ito'y kahanga-hanga." Naglagay si Javieroso ng dagdag na unan sa likod ng ulo ni Haring Jericho. Gulat si Jericho sa mahusay na serbisyong ginagawa ni Javieroso. Hindi niya tuloy maiwasan na may kumpara ito kay Javier. "Napakahusay sa totoo lang. Pero meron na akong lingkod, Javieroso. Kahit malabo siyang tignan, nakakatakot ang ugali niya." Inabot ni Javieroso kay Haring Jericho ang isang kopita. Napakamakakalimutin niya. Mukhang ginugugol niya ang karamihan ng kanyang oras sa bahay inuman. Ngunit, sunod na inabot sa kanya ni Javieroso ang isang plato. Ngunit siya'y Tinignan ni Jericho ang tasa at plato sa kamay niya at kumuha si Javieroso ng tinidor. Mahusay na lingkod. Dugtong ni Jericho. Binalik niya ang plato at kupita kay Javieroso. "Tatapatin kita. Gusto kong ugali mo. Pero may kulang sa'yo na." Sabay ibinato ni Jericho ang napkin kay Javieroso at nag-scrambles muna sa kama. Iniwan si Javieroso na nalilito sa silid. Pagsapit ng tanghali, sinundan ni Michelle si Jericho palabas ng palasyo. Bumababa sila ng hagdan habang inaayos ni Jericho ang kanyang espada sa sword belt.
Lumapit si Haring Jericho sa kabayo niya na nakapwesto sa baba ng hagdan habang ito'y binabantayan ng kawal. Nag-aalala rin ako kay Javier gaya mo. Wika ni Michelle na patuloy na kasunod kay Jericho. Pasensya na Michelle, pero hindi na magbabago ang isip ko. Sagot ni Jericho. Sino ang nakakaalam kung nakaalis na ba sa kagubatan ng mga tulisan? Ani Michelle. Kailangan ko nang umalis. Saad ni Jericho. Walang nakitang palatandaan ng mga kawal sa kanya. Maski ang presensya niya ay hindi matagpuan sa kakahuyan. Tura ng dalaga. Inaasahan mo ba talaga na tatanggapin ko yon? Para maupo lang dito at paniwalaan ng kanilang sinabi na wala na si Javier? Hindi ako magpapahinga hanggat hindi ko siya nakikita. Susubukan ko pa rin siyang hanapin kahit na anong mangyari. Matigas na sabi ni Jericho. Desidido pa rin siyang hanapin ng mag-isa si Javier sa templo kung saan sila nagkahiwalay. Lilibutin niya ang kasulok-sulukang bahagi ng gubat, batis o ilog para lamang mahanap ito. Alam ko naman yon, pero isa lang ang hiling ko. Pakinggan mo ako. Mangyaring huwag kang pumunta ng mag-isa. Pakiusap naman ni Michelle. Nag-aalala ito na baka mapahamak lang si Jericho kung mag-isa lang siyang kikilos upang hanapin si Javier sa kagubatan. Alam niya ang dalang peligro ng kagubatang yon kaya todo pigil niya kay Jericho na magpatuloy, pero sadyang matigas ang ulo ng batang hari. Nako, huwag kang mag-alala Michelle. Hindi ko siya hahayaang umalis na mag-isa. Nakangiting lumapit sa kanila si Kael habang ito'y nakasakay sa kabayo. Ready to go na kumbaga. Napalingon sa kanya ang dalawa. Kita mo na, hindi ako nag-iisa, kaya kumalma ka lang dyan. Wika ni Jericho. Magaling kung ganun, nasambit ni Michelle. Ipinatong naman ni Jericho ang kaliwang kamay niya sa balikat ng nag-aalalang dalaga. Babalik kami kasama si Javier. Pangako ko yan sa'yo. Wika pa ni Haring Jericho. Mag-ingat kayo, tugon naman ni Michelle. Sumakay na si Jericho sa kabayo. Tumitig muna siya kay Michelle bago sila umalis ng lungsod. Isang nakakaaliw ng ngiti ang ipinakita ng dalaga kaya tumakbo na ang dalawa palabas ng tarangkahan. Samantala, nagising si Javier sa kakahuyan na nababalot ng putik ang buong katawan. Gumagapang ito na parang baboy habang umaakyat sa lupa. Matapos itong pakawalan ni Prinsesa Raya, ay wala siyang anumang matandaan ukol sa nangyari o kung paano man siya napunta sa lugar. Patuloy siyang gumapang paakyat sa ugat ng puno. Huminto sandali para punasan ang sarili na nabalot ng putik. Sakto naman ang pagdating ng dalawa na nagkataon lang na nagawi sa lugar habang mabagal na tumatawid sa kalsada. Alam mo ba kung anong gusto ko kay Javier? Hindi siya umaasa ng anumang papuri. Ang lahat ng mga bagay na ito ay ginagawa niya para lamang sa ikabubuti ng marami. Wika ni Kael ngunit itinaas ni Jericho ang braso para tumahimik sandali si Kael. May naririnig siyang kaluskos sa unahan malapit sa bahaging mapunong kalsada. Huminto sila at bumaba sa kabayo habang may naririnig silang ungol ng tao. Nagsihugot sila ng kanilang mga espada. Ipakita mo sa amin ang iyong sarili! Utos ni Jericho sa figurang nakikita nilang naglalakad sa bahaging mapuno. Dahan-dahan namang lumabas si Javier mula sa puno at humakbang papunta sa kalsada. Natawa siya nang makita sina Jericho at Kael. Ibinaba naman ni Jericho ang kanyang espada dahil sa pagkasurpresa. Javier! Mabilis na itinarak ni Jericho ang espada sa lupa at lumapit papunta kay Javier. Akala ko mawawala ka na sa amin. Walang kagatul-gatol na binigyan ng mahigpit na yakap ni Jericho ang maputik na katawan ni Javier. Hindi siya makapaniwala na sa lugar lang pala na ito matatagpuan si Javier. Maging si Kael ay halos hindi rin makapaniwala, ngunit labis siyang natutuwa sa pagbabalik ni Javier. Pagkatapos ng masayang pagkikita ay iniuwi na nila si Javier pabalik sa Terraveda. Pagsapit ng hapon, habang nakaupo sa harap ng lamesa ay makikitang
Namimilipit ulit sa ilalim ng batok ni Javier ang isang ulupong na itinanim ni Raya. Tila baliwala at di man lang maramdaman ni Javier na may kumakalikot na pala sa ilalim ng balat niya. Tahimik lang din na naghahain ng hapunan si Mang Rigor na walang kamalayan sa nangyayari sa pamangkin. Binubuhusan niya ng mainit na sopas ang mangkok ni Javier habang nakatayo siya sa harap ng lamesa. Wag mo nang uulitin yon, Javier. Hindi kaya ng puso ko kapag may nangyaring masama sa'yo. Pambihira ka talagang bata ka. Palagi mo na lang akong pinag-aalala. Saway ng manggagamot na si Mang Rigor. Mabuti naman at kumakabog-kabog pa rin pala yung puso mo kahit tirap ka na sa paghinga. Nagulat si Mang Rigor sa tinura ng pamangkin, ngunit imbes na magtaka ay binaliwala niya na lamang ito at inabot kay Javier ang mangkok. Ano to? Sinandok ni Javier ang sopas gamit ang kutsara. Ngumiti naman si Mang Rigor. Isa itong espesyal na sopas. Paborito mo. Umupo si Mang Rigor sa silya. Humigop naman ng kaunting sabaw si Javier, ngunit napadura siya sa lasa. Nabigla tuloy si Mang Rigor. Sa tingin ko mas mabuti pang lason na lang ang kinain ko kesa rito, na parang lasang putik kung saan ako natagpuan ni Jericho. Wika ni Javier. Bahagyang tumawa si Mang Rigor sa pag-aakalang nagbibiro lang ang pamangkin. Ngunit habang pinagmamasdan niya si Javier, ay may napapansin siyang kakaiba rito. Paano ka pala nakatakas? Seryosong tanong ni Mang Rigor. Nilapag ni Javier ang kutsara at direktang tumingin sa mga mata ng tiyuhin. Siyempre, sobrang galing ko kaya nakalusot ako. Teka, may tatanong pala ako sa'yo. Balik tanong naman ni Javier. Sige, ano yon? Sabay tango ni Mang Rigor. Ano ang pinakamalakas na lason na maaari mong irekomenda sa akin? Saad ni Javier. Kapag nagkaroon ako ng magandang pagkakataon, ito ang ilalagay kong lason sa pagkain ng mga bandido para makaganti naman ako sa kanila. Nagulat si Mang Rigor nang tumayo si Javier at pumunta sa isang lamesa na puno ng mga garapon ng lason. Ano? Sa palagay ko, yung makikita mong matingkad na bote, yan ang pinakamalakas na lason na nagawa ko para sa mga daga. Sagot ni Mang Rigor na nagtataka pa rin kay Javier. Ito. Nakita ko na. Nakita ito ni Javier sa lamesa at kinuha kaagad ang bote. Bueno, sa tingin ko'y dapat ko na itong dalhin mula ngayon. Hindi mo kasi alam kung kailan mo kailangan pumatay ng tao. Tama ko, di ba? Napatango na lang ng bahagya si Mang Rigor. Lumabas si Javier nang walang paalam kaya napaisip ng malalim si Mang Rigor sa maligalig na ikinikilos ng pamangkin. Sa may kusina ng palasyo, naghanda si Javier ng masarap na pagkain ni Jericho. Tinatapos niya ito sa pamamagitan ng pagbubuhos ng lason. Pagkuway ibinalik ang bote sa bulsa ng kanyang jacket. Nang paalis na siya, nabunggo niya bigla ang matabang head cook ng kusina. Mas mabaho ka pa sa kusina mo. Ngumiti ang isa sa mga katulong ng kusinera sa tinura ni Javier. Tinalikuran ni Javier ang matabang head cook na nagsisimula ng uminit ang ulo. Hindi man lang ito hinayaang makapagsalita ni Javier, kaya binalingan ito ng galit ang katulong niya sa pagluluto. Anong tinatawa-tawa mo riyan? Bumalik ka sa trabaho! O gagamitin ko yung mukha mo para kuskusin ng kaldero? Galit na wika ng matabang head cook. Takot na napayuko ang katulong at bumalik agad sa kanyang trabaho. Habang naglalakad si Javier sa may koridor, ay saktong nakasalubong niya si Kael at hinarang siya nito sa daan. Javier! Buti nakita kita! Wow! Mukhang masarap yan ah! Pinigilan ni Kael na makadaan si Javier habang hinihimas niya ang mga pagkain sa ibabaw ng plato. Gusto kong sabihin na mas babango sa iyo ang pagkain. Tinanggal ni Kael ang guwantes sa kamay gamit ang kanyang mga ngipin
at sinubukang kumuha ng pagkain sa plato. Para sa hari ng Terraveda ang pagkain ito, hindi dapat madungisan ng marurumi mong daliri. Nagawang iiwas ni Javier ang plato sa malikot na kamay ni Kael. Tinitigan ni Kael ng masama si Javier habang nagmamadali itong umalis. Napapaisip siya sa ikinilos ng kaibigan. Pumasok si Javier sa silid ni Jericho ngunit nabungaran niya sa loob si Michelle na kasalukuyang naghahain ng pagkain kay Jericho. Bumaba ang tingin ni Javier sa lamesa. Mabilis na sumingkit ang noo niya nang tumambad ang samut-saring pagkain na niluto ni Michelle para sa hapunan ni Haring Jericho. "O Javier, nandito ka na pala," saad ni Jericho. Salamat pala Michelle. Napakabait mo talaga." Wika pa ni Jericho. Ngumiti lang ang dalaga sa papuri sa kanya ng batang hari. "Oh, baka nakakaabala ako." Sampit ni Javier nang lumapit sa lamesa habang ibinubuhos ni Michelle ang inuming alak ni Jericho sa baso. "O Javier, may dala ka pala. Pasensya na hindi ko napansin." Turan pa ni Jericho. "Anong palabas to?" tanong ni Javier. Siyempre hapunan," sagot ni Jericho. Mukhang napapansin ko na talagang inuunahan mo na ako sa pagsisilbi sa kanya." Wika ni Javier kay Michelle. Nawala ang ngiti ng dalaga sa mukha at napalitan ng pagtataka. "Parang nagiging katawa-tawa na to. Sunod mong ibubuhos ang tubig na pampaligo niya, tama?" Dagdag ni Javier kay Michelle. "Javier, may mali ba?" Sabat naman ni Jericho. "Ito ang mali." Tinuro ni Javier ang pagkain sa lamesa na niluto lahat ni Michelle. "Sinusubukan ko lang tumulong. Akala ko kailangan mo ng pahinga." Wika ng dalaga. "Magpahinga? Hindi. Hindi ko kailangan ng pahinga. Alam mo ba kung gaano katagal bago ko inanda ang pagkain na to? Ako mismo ang nagluto nito." Pagkuway pinalit ni Javier ang plato niya sa pagkaing niluto ni Michelle. "Sa tingin ko ito ang isang kaso lamang ng simpleng hindi pagkakaunawaan." Binalik ulit ni Jericho ang plato ni Michelle sa lamesa. Sige, kampihan mo siya, Tokmol." Galit na sabi ni Javier. Umakyat ang tingin sa kanya ni Jericho na nakakunot ang noo. "Ano ka mo, Javier? Sa tingin ko pagod ka lang. Napakahirap ng pinagdaanan mo sa gubat kaya mas mabuti pang umuwi ka na lang." Malumanay na pakiusap ni Jericho. "Gusto ko lang ipagpatuloy ang normal na tungkulin ko bilang iyong lingkod." Katuwiran naman ni Javier. "Bueno, ikalulugod kong isama ang iyong tulong para sa seremonya ng mga kabalyero mamaya." Binalik ni Jericho sa kanya ang plato. "Salamat kamahalan." Napatingin si Javier kay Michelle. Nagpakita siya ng hindi tiyak ng ngiti sa dalaga. Pagkuway nagsimulang umalis subalit lumingon siya upang sabihin ng isang bagay. Nag-isip ng mabuti tungkol dito pero kalaunan, lumabas din siya at iniwan sina Jericho at Michelle na nakatingin sa isa't isa na may kalituhan sa nangyari. Sobrang nawirduhan ng dalawa sa kakatwang ikinilos ni Javier. Lumabas ng palasyo si Javier at habang naglalakad dito sa kalye, ay inihagis niya ang plato sa kulungan ng mga baboy. Nilapitan ng isang baboy ang plato at nilantakan ang pagkain ni Jericho. Kinaumagahan ay paikot-ikot sa sala ng bahay habang tinitignan siya ni Mang Rigor na tila naduduling na kay Javier. "Ayos ka lang ba, iho?" Tanong ni Mang Rigor. "Huwag ka magulo, nag-iisip ako." Patuloy sa pag-ikot sa sala si Javier habang nakakross ang mga braso. Tumigil sa gawain sa lamesa si Mang Rigor. Nagtataka ito sa kinikilos ni Javier. "Oh, nakikita ko nga yon." Saad ng matanda. "Ang isang taong nag-iisip ng tama ay hindi dapat tinatanong, tiyo." Wika ni Javier. "Nako, kaya nga ako nagtatanong. Kasi gusto ko malaman kung may gumugulo ba sa isip mo. Bakit di mo sabihin?
Baka makatulong pa ako sa problema mo. Sambit ni Mang Rigor. Parang nakikipagbuno ko sa isang problema at maraming mga kadahilanan na dapat isaalang-alang. At wala pa akong naiisip na solusyon. Paliwanag ni Javier. Maaari akong tumulong. Ani Mang Rigor. Hindi. Nanunuya habang tumatawa si Javier. Bakit hindi natin subukan? Gusto mo bang ibahagi sa akin ang problema mo? Pagkahamon pa ni Mang Rigor. Hindi, wag na. Sagot muli ni Javier. Minsan, ang dalawang ulo'y mas mabuti kaysa sa isa. Makahulog ang sabi ng matanda. Oo, alam ko. Ngunit ang malala ay kapag ang isa ay nasa'yo. Tugon ni Javier at lumabas ito ng bahay. Lubos tuloy nagtaka si Mang Rigor sa tinura ng pamangkin. Halos hindi na nga niya ito makilala dahil sa pagbabago-bago ng ugali nito at kinikilos. Minsan ay may nasasabi itong maganda, subalit kadalasan ay puro masasama at nakakakuwelang salita ang lumalabas sa kanyang bibig. Ilang sandalyang nakalipas habang inaayos ni Nicolas sa mga espada sa sword path, ay napansin niya si Javier na parang may hinahanap na sandata sa kabilang bahagi ng armory. Nakita niyang may hinahawakan itong maliit na crossbow. Ano hinahanap mo? Tanong ni Nicolas. Gusto ni Jericho ng pana. Sagot ni Javier habang hinihila ang string sa projector nito. Sino ng pana yan? Malamang pati langaw hindi makakasakit niyan. Wika ni Nicolas. Napaisip naman sandali si Javier sa sinabi ni Nicolas kaya nilapag niya ang mini crossbow. Bueno, kung gusto mong saktan ng isang langaw o kahit isang tao, ano ang iyong gagamitin? Seryosong tanong ni Javier. Gagamitin ko ang isang bagay na mas malakas at mas kagandahang tulad nito. Tila nasasabik si Javier habang tinatanggal naman ni Nicolas ang isang makintab at bagong-bago na crossbow na nakasabit sa dingding. Kasing laki lang ito ng karaniwang ginagamit ni Jericho sa pangangaso, ngunit mas matibay ito at magaan. Pinaniniwala ang inukit ito mula sa 50 taong gulang na abo. Sa tingin ko, ito na ang magandang mairerekomenda ko sa iyo. Hinangaan ni Nicolas ang pana pagkuhay ibinigay ito kay Javier ng nakangiti. Hinawakan nito ni Javier na parang sabik na sabik ng gamitin ito. Mag-ingat ka dyan ha. Masyadong delikado ang isang... Napatigil si Nicolas nang hindi sinasadyang makalabit ni Javier ang gatilyo at kumulagwa ang isang palaso. Nabasag nito ang isang barilis na nakatayo sa gilid ng silid. Namangha si Javier sa lakas nito at napangiti kay Nicolas. Oh, grabe! Ang astig pala nito! Tuwang-tuwa si Javier sa lakas ng crossbow. May gagawin ka bang trabaho? Tanong pa ni Nicolas. Bakas ang excitement sa mukha ni Javier. Oo, tama. May gagawin akong trabaho at siguradong magiging maayos ito. Tuwang-tuwa pa rin si Javier. Napangiti naman si Nicolas. Ano bang gagawin mo? Mangangaso na naman ba kayo ni Jericho? Saad ng kabalyero. Hindi, mali ka. Kailangan ko to para patayin si Jericho. Pag-amin ni Javier. Medyo nabigla si Nicolas subalit kalaunan ay tumawa rin nito. Ginalit ka na naman ba niya? Ani Nicolas. Hindi na magtatagal ang buhay niya. Sinisigurado ko yan sa'yo. Tugon ni Javier. Napatawa tuloy si Nicolas sa pagkakalang nagbibiro lang si Javier habang ito'y paalis na ng armory dala ang crossbow at ilang quiver. Pumasok ng silid ni Jericho si Javier at mabilis niyang sinetap ang crossbow at booby trap sa wardrobe ni Jericho. Pinagkukonekta niyang maigi ang mga strings at quiver sa loob ng cabinet. Pagkatapos niya itong masetap ay sinubukan niya ito at diretsyong lumipad ang palaso sa poste ng kama. Tuwang-tuwa si Javier sa matagumpay na patibong na ginawa niya para paslangin si Jericho sa isang tira lamang. Biglang pumasok si Jericho sa silid at dumiretso ito sa dressing screen upang magbihis ng damit.
May kailangan akong talakayin sa konseho mamaya. Nalaban mo na ba ang mga damit ko? Sumilip si Jericho habang naguhubad ng damit. Hinila ni Javier ang bed curtain para itago ang araw habang hinuhugot niya to. Mukhang may potensyal na traidor sa grupo natin at kailangan ko maganda para sa isang seremonya ng kabalyero. Baka isa ito sa mga kabalyero na gustong pumatay sa akin. Lumapit si Jericho sa kama at nilagay ang damit. Sa wakas, nahugot ni Javier ang palaso at isinara niya kaagad ang wardrobe ni Jericho habang itinatago niya sa likod ang araw. Baka ikaw yun ha? Napansin ni Jericho na tila natiten si Javier. Parang pinagpapawisan. Huwag ka masyadong mag-alala, Javier. Hindi ko naman talaga iisipin na gusto mo akong patayin. Sabay nakangiting bumalik si Jericho sa dressing screen. Samantala, tahimik na naglalakad si Michelle sa kalye dala ang isang bilao ng gulay nang mapansin niya ang grupo ng mga osisero na tila may pinagkakaguluhan sa loob ng kulungan ng mga baboy. Nakipagsiksikan siya upang humanap ng siwang at nakita niya ang pilak na pinggan ni Jericho sa tabi ng patay na baboy. Nagulat pa siya nang mapansin na kalahati na lang ang natira sa pagkain matapos kainin ng baboy. Bumubula pa ang bibig ng baboy habang tumitirik ang mga mata na nakahiga sa lupa. Napaisip ng malalim si Michelle at biglang napagtanto ang isang bagay. Kabado siyang napatingin sa malayo. Di naglaon ay dinampot niya sa kulungan ng kapiranggot na manok at kumaripas ng takbo papunta sa bahay ng manggagamot na si Mang Rigor upang ipaalam ang nangyari. Pagdating niya sa bahay ay naabutan niyang abala ang matanda sa paggawa ng mga bagong herbal sa kanyang lamesa. Nilapag niya ang kapirasong karne na nakuha niya sa kulungan ng baboy. Ano ang bagay na yan? Taka ng matanda. Nakita ko yan sa kulungan ng mga baboy. Isa yan sa dahilan kaya namatay ang isang baboy. Kailangan mong tignan ng sanhi nito. Sagot naman ni Michelle. Inangat ni Mang Rigor ang manok gamit ang tools hanggang sa ilong upang suriin ang karne. Pagkuway inamoy ito. Isang lason. Sambit ni Mang Rigor. Hindi alam ni Michelle kung anong ibig sabihin nito. Ang pinaka-nakamamatay na lason na kilala ng tao. Ito ang madalas gamitin ng iba upang ubusin ang mga daga. Paliwanag ng matanda. At anong ginagawa nito sa pagkain ni Jericho? Pagtataka naman ni Michelle. May kinuhang lason dito si Javier kanina. Ang sabi gagamitin niya raw ito sa mga bandido. Pahayag ni Mang Rigor. Napaisip naman ng malalim si Michelle at hindi niya naiwasang maipahayag ang pagpunta ni Javier sa silid ni Haring Jericho na siyang may dala ng hapunan. Nagalit talaga siya nang malaman niyang hindi ito kinain ni Jericho. Wika ni Michelle. Tama. Kakaiba rin ang napansin kong ugali niya. Parang may nagbago sa kanya na hindi ko maipaliwanag kung ano. Sagot ng matanda. Pero bakit gustong patayin ni Javier si Jericho? Anong motibo niya para gawin to? Medyo naguguluhan si Michelle sa mga nangyayari. Hindi niya gagawin yon kung nasa tama siyang pag-iisip. Maliban na lang kung... Saad ni Mang Rigor. Nagkatinginan silang dalawa ni Michelle nang mapagtantong isang bagay. Dahil dito, napagdesisyonan nilang puntahan si Jericho sa kwarto nito upang siguruhing ligtas ang hari sa kamay ni Javier. Habang dali-daling naglalakad, ay nadaanan ni Mang Rigor at Michelle si Nicolas sa mahabang pasilyo ng silid ng konseho. Napahinto ang dalawa para tanungin ng lalaking kabalyero. Nakita mo ba si Javier? Tanong ng dalaga. Nasa silid siya ng imbaka ng armas. Sabay nagpatuloy si Nicolas sa kanyang paglalakad. Anong ginagawa niya doon? Sabat naman ni Mang Rigor. Napahagik-gik sandali si Nicolas. Kumuha siya ng isang pana ron. Sa tingin ko'y nababaliw na si Javier. Tugon ni Nicolas. Bakit mo naman nasabi yan? Usisa pa ni Michelle.
Sinipat sandali ni Nicolas ang dulo ng pasilyo at tumingin muli kay Michelle at Mang Rigor. Papatayin daw niya si Jericho. Pabulong na sagot ni Nicolas, sabay napahagalpak ng tawa at umalis. Nag-aalala namang nagkatinginan sina Michelle at Mang Rigor sa isa't isa na tila ba nakakita ng isang multo. Parang napunit na papel ang mga itsura nila at hindi nakareact. Nang mahimasmasan sila ay nagsimula silang magmadali sa pagtakbo patungo sa silid ni Jericho. Samantala, nire-reset naman ni Javier ang mga strings at quiver ng kanyang booby trap sa loob ng aparador ni Jericho. Tinali niyang mabuti ang string ng crossbow sa likod ng lock ng cabinet at pagkatapos ay isinara ito habang naguhubad ng damit si Jericho sa kanyang dressing screen. Anong tingin mo kay Ramon? Tanong pa ni Haring Jericho kay Javier. Napakalaking tao. Maiksing sagot ni Javier. Mukha ba siyang traidor? Tanong ulit ni Jericho subalit hindi ito sinagot ni Javier. Magbibihis ka ba? Tanong ni Javier. Sumilip si Jericho mula sa ibabaw ng dressing screen nito. Bakit? Meron ka bang pupuntahan? Usisa naman ni Jericho. Naglakad palapit si Javier. Pinatay ng hukbo ni Hamid ang pamilya ni Ramon. Kaya galit siya sa mga kalaban lalo na kay Prinsesa Raya. Wika ni Javier. Tama ka at ipinangako niya ang kanyang katapatan sa akin. Lumapit naman si Jericho sa kanyang aparador. Subalit bigla itong huminto habang nakahawak ang kamay sa doorknob. Nagisib saglit. Samantalang tumayo lang sa gilid ng cabinet si Javier at halatang naiinip sa paghihintay. Mali ang pagdududa ko sa kanya. Kailangan ko tong alisin sa isip ko. Sambit ni Jericho. Tila na konsensya ito sa pag-iisip ng masama kay Ramon. Nagsimulang mamilipit ang ulupong sa loob ng batok ni Javier. Kasunod nito ay biglang tumalas ang tingin ni Javier kay Haring Jericho na nakahawak pa rin sa seradura ng aparador.